Nagbigay ng break sa akin really was si RJ, Ramon Jacinto. And I owe it to RJ and salamat sa kanya dahil siya ang naging vehicle ng aking pagiging rapper or rap artist or rap composer. Well, at that time, meron akong active record label at meron akong usapan sa boss ninyo, si Vic De Rosario, na siya magdi-distribute kung ako mag-produce. So nagpahanap ako ng rapper na Tagalog. Kasi walang rapper na Tagalog noon. Famous noon si Francis Magalona. Nagpapasalamat din ako dun sa anak niya, si Lucia Jacinto, na siya talaga yung nag-recommend sa akin sa tatay niya. Ang idea ko was to look for a rapper that would rap in Tagalog. And my daughter, Lucia, said na doon sa Euphoria, meron daw nagra-rap ng Tagalog, si Andrew E. So sinabi ko, puntahan niya at itanong niya if he's interested in auditioning with me. Needless to say, the rap song Humanap Ka Ng Pangit was his surefire hit and vehicle that catapulted him to stardom. Yung Humanap Ka Ng Pangit na gustuhan ko. So anyway, ni-record niya. And then, I brought it to Viva. And Viva distributed it. Nag-hit. Tinanong nga ako, Andrew, sa dinami-dami ng title na maiisip mo, bakit yung pang humarap ka ng pangit at ibigin mong tunay? Kasi sabi ko, parang madaling magustuhan ng masang Pilipino. Ba't mo naman nasabi? Sabi ko kasi, 80% ng Pilipinas pangit So, pag nilabas mo yung kantang to, lahat yun matutuwa. Di ba? Pero sabi ko, huwag kayo mag-alala. Wala tayo sa 80, nandun tayo sa 81 pataas. Kaya tawa na sila sa akin. While some must have raised eyebrows upon seeing Andrew E. on TV, some had their eyes wide open and ears stuck to his brand and style of rap music. He could communicate and he had a unique style. Kay Kuya Drew, ang music niya is about happy things, mga ganun. Parang kuwela. Nag-stick up siya rin sa the roots ng style ng music niya. Na talagang with matching DJ, mga sampling, doon siya talaga tsaka more on bounce music. Ang style ko ay party rap talaga. Hindi ako maalis doon kasi DJ ako So, I need that kind of rap music that will enhance people on the dance floor. Hindi ang hitsura ang naging puhunan ni Andrew E. para makilala at sumikat. Ang tangi niyang sandata ay ang natatangi niyang talento sa pagrarap. Yung value ng ordinaryong itsura, kailangan kong i-champion, kailangan kong iangat, kailangan kong lagyan ng meaning, kailangan kong lagyan ng value. So, ginawa ko yon na para mabuhay ang element ng thinking ng masang Pilipino na ang kagandahan ng itsura ay wala sa mukha, hindi nasa kalooban. Hindi maikakailang nakahanap ng swerte ang kantang Humanap Ka Ng Pangit dahil lubos itong tinangkilik ng marami. Pangit man raw sila o mayroong itsura. Kasi feeling ko, kinanta ko yung para sa sarili ko. Na pag ako mismo ang nakarinig ng kanta ni Andrew E., ay, idol ko kaagad to si Andrew E. Pag narinig mo once na ginawa niyang music, or kahit anong beat, talaga mapapaindak kahit sino. Binibirocha, talagang type na type ko siya. Right on the spot, right on the tip of the bud, kayang-kaya kong targeted, bullseye na bullseye. Kung yung kanta ko patungkol kung kanino, alam kong tatamaan lahat. But this was just the beginning for Andrew E. The man destined for greatness in his own right was no one-hit wonder. He was destined to do more wonders in rap music in his own way, in spite of what other people might say.